Hashtag may batas pala. Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Ayan. Kayo ba'y may pinapagawang bahay o building? Nung araw, nung mag-resign ako sa PAW, nung 1993, hanggang 2001, bago ako umupo, noong February 23, 2001, bago ako umupo nun. Dahil next month po, mga kababayan, 22 years na po akong PAW chief. Wow. 22nd anniversary ko. Dito na po ako tumanda. Ayan. Pero talagang nakahawak po ako ng 3 kaso na ang problema ay yung kanyang kontratista. Ang sabi niya, attorney, may substantial deviation na ginawa. At yung pa ako, pag tumapak sa hagdan, hindi kasya doon sa hagdan. Eh di, ang bait ang ikaliliit. Mali. Ayan. Hanggang sa nakamatayan na po yun nung complaintiff eh. Okay? Hindi sumunod sa building plan. Ayan, talakayin natin to. Napapanahon to. Marami po nagpapagawa ng bahay, townhouse, bungalow, building. Ano bang batas? Ayan, JC. gaya po ng naitanong po ni Chief, ano? May pinapagawa ka bang bahay o may naipatayong establishmento? Nakakasiguro ka bang matibay ito at mataas ang kalidad ng mga materyales na ginamit? Yan, sa panahon po ngayon, kinakailangan na matibay at dekalidad ang mga materyales na ginagamit sa pagpapatayo ng bahay upang maging ligtas at makaiwas sa disgrasya, lalo na sa mga bagyo at lindol. Yan, ayaw natin na mawala sa isang iglap ang mga pinaghirapan at naipundar ng mga bahay. Ayan, kaya alamin natin ngayon kung ano ang sinasabi ng batas ukol dito. Alam nyo talagang, biro mo, pinaghirapan mo. Retirement mo, pension mo, sweldo mo, ilalagay mo sa bahay na yan. Pagkatapos pala, pag lumindol, magigiba lang. Okay ba? Yung iba pinag-uutang At pa. panganib pa ng buhay. Tapos yung hindi ventilated. Tapos substandard ang mga gamit, ang ginawang materials. Yung pala, namursyento sa hardware. Namursyento. Nako, Panginoon ko. Sige, talakayin na natin ang batas na... National Building Code of the Philippines. Okay. Ayun nga po, ayon sa Presidential Decree number 1096 o ang National Building Code of the Philippines, kinakailangan na lahat ng mga gusali o istruktura na ipatatayo ay alinsunod sa Principle of Safe Construction at dapat naaangkop sa layunin kung para saan ito dinisenyo. Yan, kabilang sa inatasan ng batas ang paggamit ng mga dekalidad at mataas na uri ng mga construction materials at mahusay na uri ng paggawa. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng publiko, government and business continuity at pambansang seguridad. Ano ba penalty kapag may violation ng National Building Code? Ano ba ang mangyayari? Di ba mayroon ng kulong, may multa pa yan? Oho, dahil ipinagbabawal po sa ilalim ng National Building Code ang pagtatayo, pag-aayos o paggamit ng mga gusali na naipatayo o pinapatayo na labag sa mga probisyon nito, maaaring maparusahan ang sinuman na mahahatulan na lalabag sa nasabing batas ng multa na hindi lalagpas sa 20,000 pesos at pagkakakulong na aabot sa 2 taon. Alam niyo, yung 2 taong pagkakulong, mababa yan eh. Tsaka yung Kaya 20,000. maraming kaso sa construction eh. Yung dayaan, lagi natin demanda yung contractor. Kasi ang baba 2,000, 20,000. 2 years lang Two eh. years. Tapos ang penalty magkano? 20,000. 20,000. Presidential decree yan eh. Panahon pa ni President Marcos. Ferdinand Marcos yan. Senior. Bata pa ako nung naging Pangulo yan eh. So ang punto dun, hamon ito sa ating mga congressmen at mga senador. Eh di sana itaasan nyo. Ay 1980s, 70s pa yung batas na yan eh. 20,000 eh. Noon, napakahalaga niyan. Katumbas ng 2 milyon ngayon yan. Wow. Kaya nga taasan niyang penalty pagka hindi antitino ng mga kontratista. Di ba? Taasan din ang ang pang-fine, di ba? Ano ba ibig sabihin ng substantial deviation? May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka